gabi sa Pinoy Explorer, ipapasyal ko ang mga dayuhan sa ating bayan. Suspense, Natangkab nung una. Ngayon nakita na ito, nai-nervous na lahat. comedy, at drama. Dito sa nag-iisang travel show na paborito natin at ngayon pati ng mga dayuhan na rin, Pinoy Explorer. Hay, napakasarap talagang gumising pag napakaganda ng tanawin ko. Tignan mo naman. Good morning, Gaga Girls! Magandang umaga! Nakita niyo naman ha, paano pa sino pang tatalo sa akin dito sa sitwasyon ko na to. Alam mo, the last time we were in Quezon, so how do you like the Philippines so far? Well, I love the Philippines. I got to conquer my heights fear, climbing the tree. So for me, it's awesome. It's great. We get to see parts of the Philippines that we usually don't get to see. Diba? Masaya. And the experience with Bayani, how's that? Oh my God! I'm so done. Diba? Speaking of trees, you know, I think he's still there. Yeah. Bayani! Sorry, Bayani ha. Ang tagal mo kasi. Ang bagal mo. Unang-una, natalo kayo. Ewan ko, naiwan ka na namin. Hindi ko alam kung nasaan ka. Okay, so today, what are we going to do today? We are. You don't know? What are we gonna do? Okay, we're gonna visit this beautiful province, Laguna. Yes! Yes, so napakaganda probinsya. Bibisitahin po natin ang Laguna. Like what they always say, it's more fun in the Philippines. So let's go! What do we do now? Tara! Pinoy! Explore! Let's go! Let's go! At nag-umpisa na nga ang unang Pinoy Explorer Tours for foreigners. 5 banyaga ang kasama ko. Si Zumi from Cuba, Elena from Russia, sina Natalia, Michaela, at Steph from Australia. Siyempre, para ma-impress sila, kailangan itodo ko na agad ang tanawin. Yung world class at makaka-relate sila dahil may parang ganun sa bansa nila. Naisip kong ipasya sila sa Laguna. Napakalapit ito sa Metro Manila. 30 kilometers lang. Pero may mga lugar dito kung saan bidang-bida ang kalikasan. Gaya ng Mount Makiling, ang pinakamalaking lawa sa bansa, ang Laguna de Bay, at ang world-famous Pagsanhan Falls. Matatagpuan ito sa tourist capital of Laguna, ang bayan ng Pagsanhan. Okay, ngayon, papunta na tayo at makikita na natin ang napakagandang Pagsanhan Falls. Pagsanhan Falls. I know Pagsangan Falls. It takes you 5.5 kilometers to get there, and you have to go through 16 rapids. Exciting! Ready, di ba? Tapos lalakbay tayo ng 5.5 kilometro. Tapos meron tayong dadaanan ng 16 na lagaslas. Alam ko yun. 16 rapids, lagaslas. Yan po. Ano? Ready? Let's go, let's go! Ang lagaslas o rapids na dinadaanan namin ay yung tubig na pinagsangahan ng dalawang ilog, ang Balanak at Bumbungan Rivers. Kaya naman Pagsanhan ang ipinangalan sa bayang ito. Pero ang mismong lagaslas ay tumatawid din sa mga bayan ng Lumban at Cavinti. Di nagtagal, umabot kami sa entrance tollgate sa boundary ng Cavinti. Your hands, ha? We're excited to get rapid. Ito na ba? Mag-uumpisa na. And Paglampas dito, naranasan na namin ang mga rumaragasang lagaslas. Ilang minuto pa at dumating kami sa mahabang lagaslas. Ito ang kalagitnaan ng biyahe. shower! Ganda, oh! Woo! Palakas ng palakas ang agos. Pero panatag ang loob namin sa mga kamay ng mga veteranong bangkero. Nakakapagod kaya pahinga muna tayo sa harap ng isang magandang talon. Ang tinatayo ko ngayon ay ang tinatawag nilang ang bato.
Diyan, pero hindi importante yan. Right? Agus girls? Yeah! Para Agus gagas. Yes! Agus gagas. Tapos sa likod ko, makikita niyo po, ayan ang tinatawag nilang Talahib Falls. Pero ito, ang good news ngayon is 10 to 15 minutes away is the what? Pagsanghan Falls. So yan, papunta na tayo ngayon doon. Ang tunay na pangalan nito ay Magdapio Falls. Ayon sa alamat, may magkasintahang Magda at Pio na nagtanan dahil hindi sang-ayon ang mga magulang nila sa kanilang pag-iibigan. Nawala sila sa ilog at laking gulat na lang ng mga taga roon nung may makitang talon na pinangalanan nilang Magdapio Falls. Pero nakagawian na rin tawagin itong Pagsanhan Falls dahil sa bayan ng Pagsanhan nag-uumpisa ang pagsakay ng bangka tungo sa mga lagaslas o shooting the rapids. Matapos ang 1.5 oras, sa wakas, narating na rin namin ang Pagsanhan Falls. Nakakatakot din siyang tingnan, parang nakakakaba kasi ang gagawin namin, ang challenge namin is yung raft. Hihilahin namin yun. Sasakay kami ron, kami maghihila ng para pumasok doon, dumaan sa falls na yan. So kanina, when we got here, nakita ko agad, different reactions. There's like your face of excitement, happy, happiness, excited, no, nervous, excitement, as they say, epic, Nakatakot! terror, takot. So small! It's gonna like hit me na. Kaya na siya yung pinakamaingay ngayon, nung nakita niya yung falls, sabi niya, ganun siya. Agus gagas! Are we ready? Yeah! Yes, we are. Let's go! Pwede mo nang i-enjoy ang tanawin mula rito. Pero kung matapang ka, pwede kang sumakay ng balsa at tumawid sa mismong talon para makarating sa kuweba sa likod nito. Tapos mo una, may nakita na ito sa lahat. Ito na! Pasok na kami! Oh my God! Sa loob ng kuweba, para kami mga bata, ang saya-saya talaga kapag napapalibutan ka ng kalikasan. Parang solo namin ang buong mundo. Girls! Alam niyo ba kung ano yung kinakain ninyo? Lanzones! Lanzones, is it sweet? Ang tamis! Ang gagaling naman ng mga kasama ko. Yan pong uri ng lanzones na yan ay paete. Hindi dahil mapait ha, dahil paet, hindi. Dahil galing po ito sa bayan ng Paete dito sa Laguna. Ang kinilang carving capital of the Philippines. Kaya yun ang gagawin natin, i-explore natin ito ngayon. Let's go! I'm impressed, girls! I'm impressed! I am so impressed! Ang Paete ay 11 kilometers lang mula sa Pagsanhan. Nasa hilagang silangan ito ng Laguna de Bay. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, nagkalat dito ang export quality na wood carvings. Siyempre pa, kailangan makilala natin ang isang eksperto sa larangang ito. Paete, galing sa salitang paet o chisel. Ngayon ko na po nalaman yun na ang chisel pala sa paet. Tama mo ba? At kasama ko ngayon dito si Mr. Luis Ak. Mr. Luis! Ako po. Kamusta po? Magandang araw po sa inyo. Hello, at kasama ko po rito, Sumi po, from Cuba.
me to talk. Ayan, kita mo. Mr. Luis, gano'ng katagal na po kayo gumagawa nito? Naku, dekada 70 pa ako, 1970 pa. Mga almost 40 years na. Sabi mo, 40 years na kayo gumagawa ng ganyan. Ayoko na mong tanongin ang edad ninyo, pero ilang taong kayo nung nag-start kayong gumawa nito? Siguro mga 27, pang-professional na yun. Pero nung ano pa, elementary pa lang, nagkakarab na kami. Nahilig mo na talaga. Bakit Awesome. dahil sa family niyo? Hindi, kasi illustrator ako sa comics dati. Okay. Sa pagkikwentuhan namin, nalaman ko na nag-umpisa ang career niya sa ibang sining. Kuya, how long do you get to finish that? It was almost 2 weeks. 2 weeks? Oh my God. Magaling, ha? Mas magaling. I like it. So beautiful. Mr. Luis, ano po ang pinakamahirap na nagawa niyo? Yung yung mga Philippine story na dinala sa San Francisco, California. Yung mga panelings yan. 16 pieces yun. Tapos yung iba naman, nagpapaportrait katulad ni Cory Aquino. Okay. Ay pinortrait ko nung nakaraang August 1 na Okay. inilagay sa Itsasra. Dahil sa kanyang talent at tiyaga, naatasan na siyang gumawa ng mahalagang obra. Kaya naman umani siya ng iba't ibang parangal. You wanna try? Oh, I want to try. Let's see. Relax again. And then, let Mr. Luis teach you. Okay. Don't be hard-headed, ha? I'm afraid I'm not Ayan, broken. nice naman. Suave, relax. Suave, suave. Ang romansa espesyal. Okay, I will think in... Think romance. Don't think of your ex. That, kuya? Okay na? Okay. Ikaw, Oh, sige, gusto I'll try. mo? I'll try. Gusto. Siyempre, kailangan naming masubukan ang paglililok ng kahoy. Inspiration, inspirasyon, romansa. Romancing daw. Wow! You made your Done! homework? Thank you very much. Bago kami nagpaalam, meron daw nakahandang munting sorpresa para sa amin mula kay Mang Luis at sa napakaganda niyang may bahay. Yan ang binigay sa akin. Thank you very much. Hindi ako order. Hindi ako order pa lang talaga ako. Maraming salamat po. Thank you very much. Mrs. Thank you, kuya. Thank you very much. Ayan po si Mr. Luis Akak, ang patnubay ng Sining at Kalinangan Awardee ng Lungsod ng Maynila. Kita niyo na po, mabuhay po kayo! Sana mo. Pinoy! Yes! Wow, it was wonderful. The best experience I have in my life. The wood carvings is similar, parehas sa Cuba. It's mahirap. I tried how to make it, but it's sobrang mahirap. Actually, the figure sculpture he made yesterday, he made for 2 weeks. 2 weeks to do that. Oh my God. This is very nice. It's wonderful. Magaling. Mas magaling. Kung napabilib sa wood carving ang mga bisita kong banyaga, eto naman ang isa pang astig na paete artist na hahangaan din nila. Ang mga malililok ng paete ay hindi lang kilala sa pagmumukit sa mga kahoy, kundi pati sa yelo. Kaya ngayon makakasama ko si Elena, isa sa mga gardeners, because Elena is from Russia. Magpapaturo kami kay Master Willie Fabrig. Sir Willie, ang kaibigan ko po si Elena. Elena is Willie, okay. So, paano po gagawin natin ngayon? Gagawa po tayo ng Angel Fish. Isipin nyo, 10 years old pa lang siya, sculptor na siya. Kaya naman ang gaganda ng obra niya, kahit ginawa niya lang ito sa loob ng 15 minuto. Grabe pala, ano? Parang talaga masyado siyang ginagano talaga, oh. Parang ang sarap ng ginagawa niya. Kaya sinubukan namin ni Elena. Pag ganyan. Yes. Ha? Yeah. Not bad. Are you taking a minute at a time? I think you brought this before. Pwede ba? Tama ba? Hindi ka manipis, ano? Okay, okay. Ngayon naman, Mr. Willie, nakita na natin, ano, nasubukan ko na. At ito si Elena is like, Elena, how are you doing? It's hard, actually, you know. Maybe it's very beautiful, but it's hard. What is beautiful here? I mean, Where? only back. What's beautiful? I don't see any fish here. Still. I'm Okay. trying. Come on. We'll ask Mr. Willie to finish it. You want? Over there.
Good job, good job. Ayan, tingnan nyo ha. Nag-umpisa man si Willie bilang manguukit ng kahoy, napilitan siyang lumipat sa yelo, alang-alang sa kabuhayan. Pero blessing in disguise pala yun dahil dun lalong lumabas ang husay niya. Willie, yung nasa Diamond Contest sa Jeddah, 2001 yun. Yes. Tapos ang nabalitaan ko, 3 kayong Pilipino na nanalo. Ikaw ang first place. Yes. Wow, tamo kasama mo ngayon ha. Champion pa ito sa ice sculpting. Napahanga niya ang mga dayuhan. Noon at hanggang ngayon. I just want to say what I'm really surprised to see what you guys also doing here on the Philippines because it's very hot here. In Russia, it's cold and snow and we can take time, we can do it. Here on the Philippines, You're it's, doing I'm really really fast surprised. because the ice melts. Exactly, exactly. Talagang ibang klase talaga, makikita nyo, ang Pinoy talaga, world class ang dating. Kaya mabuhay ka, Mr. Willie! Ang galing mo. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Sabi ko nga sa'yo, isa kang Pinoy Explorer! Girls, do you know what itik is? Very good, very good, very good. Do you know where we are? Okay, we are in Victoria, Laguna. Alam mo, ang Victoria, Laguna po ay kilala sa kanilang mga itik at ang mga produkto nito katulad ng balot at itlog na pula. At ngayon naimbitahan tayo dito sa Queen's Duck Farm. At para makilala natin ang may-ari nito, hanapin na natin siya. Let's go! Ang Victoria Laguna ay nasa 30 kilometers mula sa Paete. Nasa timog silangan ito ng Laguna de Bay. Nung maging moderno na ang Pateros, ang bayan ng Victoria ang nagpatuloy ng industriya ng duck racing. Sa aming paglilibot sa kanilang itikan, marami kaming natutunan tungkol sa mga alaga nila. Mr. Danny Reyes! Mr. Danny Reyes, I want you to meet Agas Gagas. Di, may mga tanong na po. Paano po napasok ninyo ang pagbabalot? Muna, nag-alaga kami ng itik dito sa Victoria. Nag-start po? Ang kanilang mga pagkain dito nang gagaling, malapit lang sa Laguna Bay. Okay. Yun ang mga natural na pagkain nila kailangan. Napapanood ko nga sa news yun eh. Nakikita ko yun, di ba? Sa mga bangka, minsan kinukuha nila. Para nasa buhangin ba yun? Sa ilalim ng Sa ilalim ng tubig, Oo, oo. kinukuha ng bangka. Tapos dinadala. Yung kasi kailangan nila talaga ng itik, ang suso. Ang suso, yun naman nakukuha nila. Yun ang pagkain talaga nila. Pero may mayroon pa rin feeds. May feeds pa rin bukod po sa suso. Uncle Danny, ano ba ang diferensya ng pinagkaiba ng itik at saka bibe? Ang bibe, umiitlog sila, hindi kasing tagal ng pag-itlog na sa itik. Ang bibe, umiitlog hanggang 20 piraso lang, hihinto na sila. Buong Pipisain taon? na nila, uupan na nila yun. Upuan na sila. Pipisa na, magiging bibe. Magiging bibe, Hindi ah. kamukha nitong itik. Pag itlog nila, tuloy-tuloy, diretso. Itlog lang na itlog? Hindi sila limlimlim. Alam mo, Ay, di sila lumilimlim. O, naglilimlim po. Alam ko yun, diretso oh. lang. Kaya, yan, ginagawang balot. Para masulit ang pagbisita namin dito, nag-volunteer kaming magpakain sa mga itik. Paano po? Ilalagay po dito. Oh, help! Girls! Alright. You want some help? Is that heavy? Our turn. Wow, it's a snail? Good work, Elena. Let's get right in and do it. Very good! I'm impressed! Professional. Hindi naman pala eh! Ay, nako, sir naman ko. Kasama ko itong mga ito parati parang pwede nagpapahinga muna ako at kinikwento ko po sa inyo paano ginagawa. I'm impressed! There we go. Mailap ang mga itik dito. Nahihiya ba kayo dahil imported ang mga kasama ko? So you're stressing us out! How can we eat? Teka. Makalipat nga sa kabila. Ayan. Stay in the center. Stay in the center, stay in the center. They're getting excited. That was just me. You got it. Gotcha. Ayaw talagang kumain ng iba. Baka naman busog sila.
Kung ganon, move on na tayo sa pag-iipon naman ng itlog. Ganito pala ang buhay ng mga nagtatrabaho sa itikan. Naranasan ko, ganon din ang mga bisita ko. Lalo na si Natalia na nag-aalaga ng mga manok noon sa Australia. So I'm getting all the eggs, and I've done this before, so don't panic. Yeah. Laking pasasalamat namin kay Mang Danny dahil pinayagan niya kaming masilip ang buhay sa itikan. Nice! Ta-da! Okay. Allow me to. Yeah. Okay. And then, on top, lalagay patong. Ito. Ganyan ang proseso. Pagkatapos yan, after that, i-incubate niya na 17 days. And then, 17 days hanggang ilan po? 21. 21. Kailangan mabenta na yon. Kailangan mabenta na 21 last day. Yun ang last day na yun talaga. Pag lumagpas mo ng 21, nabubuhay po ba yan? Mabubuhay pa rin siya. Tuloy-tuloy naman paglaki niya hanggang sa mapis siya. Mabubuhay Kaya lang yun? hindi na siya pwedeng kainin. Oo, hindi na. Medyo mapait na yung sagaw. Pero mabubuhay pa rin siya? Diretso, mabubuhay siya. Ah, talaga? Hindi siya. So pwede pag nasa bahay mo yan, Pwede. bumili ka ng balot, biglang mag-hatch yan? Pwede. Basta huwag mo lang palalamigan. Tingnan natin mamaya. Pag pinakain ko na ng balot itong mga to. Ito na ang pinakahihintay ko sa lahat. Sir Danny. Ang balot at ang mga kaibigan ko nakakain ng balot. Alam ko hirap na hirap sila dyan, di ba? Pag tayo nasa ibang bansa po, di ba, meron tayo minsan mga kinakain nila na hindi naman natin kinakain. Parang dito naman, yung mga kinakain nating normal, ayaw naman nila, di ba? So, but, you know, of course, the Gaga girls will never back out from any challenge. I know them. I mean, they're more than that. You know what is balot? What is balot? Balot, what is balot? Explain, what is balot? An unborn chicken with beak and feet and wings. No! No. It's a fertilized duck egg with nearly developed embryo inside, and it's boiled. See, it's boiled. So it's balot. Okay, I will demonstrate, ha? I will demonstrate. Mainit to. Saan po dito yung sabaw? Pag nabasag. Di ba may to. There you go. Watch this. Oh my See? god. See that? No, that's the egg yolk. See, that's just the egg yolk. Watch. Watch, huh? Watch me. It's just like that. I can see its eye. No, that's just the yellow. Turn around. Watch, oh. Turn around. You want? Do it? Me first. You first. Go. More salt? Grabe. Sige, it's clean. Do it. Go. It's clean. Go for it. No. Let's go for gold. Oh, see? Oh, look at that. Oh, anong ay ka dyan? Oh my god. Oh, 16 eyes. Ay, wala. eyes in it. Wala. That's just a painting. The bottom side. Just had an eye. Drawing. Oh, it's good, right? Go for gold. Let's go. Okay, ah? Like this. That is how you do it. Didn't get the head. Then you go like this. You open it. That's a big. That sounds good. Oh my god. Oh, I know. Oh, like this, okay? You go like this. You go like this. It's done, see? Oh, that's not. Now, there's no more there. See, this. Oh. And then, there's nothing left. Okay. That's it. That's good. Okay, your turn. Go. This has feathers. No. Yeah, feathers. You don't stare at it. You have to finish it now. You started. Let's go, girls. Come on. I'll take one home. They're all watching. They're all watching. Something will watch from here. Don't look at it. Just eat it. No, nothing. Okay, that's good. That's good. Oh, it's good. See? That's it. That's it. One down, 4 to go. Konting pilit pa, mapapakain ko rin ng balot itong mga bisita ko. Hala, she's crying na.
Oh no, they can't eat it anymore. Isa-isa silang nangahas. May tumikim, Oh, that was fast. Really good. Thank you. may nandaya. At may nakakaawa. Kita niyo naman, kahit hirap na hirap sila, pinalo. I have to thank you, really. Thank you, thank you. It was just like a joke, but it was like a challenge, but thank you, you did it. You tried. At least you tried. Especially you. You didn't try, you cried. So at least nasubukan nila. They tried. We tried So it. thank you very much. tried. Yay! We tried it. Hip, hip! Galing. Well, I remember first seeing you in the show Game and Go when I guested. Remember that? Yeah. Okay, now I gotta thank you for guesting, really, Pinoy Explorer. Yay. I hope you guys had fun. Because I did. So next time we explore Australia again. Australia, we go to your place, and then we go to Cuba and Russia. How's that? Perfect? So maraming salamat. Really, I enjoyed, girls. Thank you very much. You guys were really such a sport. Thank you. Oh, bye-bye. Sabi ko nga mga kapatid, kung tumingin-tingin ka lang, ang daming pwede matuklasan, maging isang Pinoy Explorer! Yay! Pato, what pato?